Eto, mainit na balita mga idol. Gio Chu, kakayanin kayang pigilan si PBA MVP Junmar Fajardo. Ngayong maglalaro na siya sa PBA sa team ng Terra Firma? Siya na nga ba ang kryptonite ni The Kraken? Samantala, Terence Romeo magbabalik gilas na matapos mag-end ang kanyang kontrata sa PBA at wala pang team na interesado sa kanya. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Kung may bagong storyline ngayon sa PBA, ito na siguro ang pinaka-intrigang matchup sa pagitan ni Gio Chu at Junmar Fajardo. Para bang passing of the torch ang peg, pero mas matindi kasi ang tanong, kaya ba talagang maging kryptonite ni Gio si The Kraken? Si Gio, fresh from the draft, mataas agad ang hype. 6'9" to 6'10" ang height, mobile. Though marami nagsasabi na he is just typical na big man na slow-footed. Who knows, pagpasok niya sa PBA ay mag-iba ang timpla ng bata. Galing Ateneo itong si Chu. May international exposure sa Taiwan at youth teams. Kaya hindi na rin bago sa kanya ang magbanggaan sa mas malalaki at mas veteranong players. At ngayong nasa PBA na siya, walang mas malaking test kundi ang bakbakan nila ni Junmar mismo, ang pinakamatagal na hari ng PBA. Pero bakit nga ba may nagsasabi na posibleng maging sagabal si Gio sa dominasyon ni Fajardo? Habang si Junmar ay nakadepende sa posisyon, lakas at footwork sa ilalim, si Gio naman kayang tumakbo, sumabay sa pick and roll at umatake ng face-up. Ibig sabihin, pwedeng pilitin ng mas batang Chu na gumalaw palabas ng comfort zone si Fajardo. At doon magsisimula ang problema ng San Miguel. Sa depensa, may wingspan si Gio na kayang makakontest kahit hindi pa siya kasing bigat ni Junmar. Kapag na-deny niya ang deep post touches, mapipilitan ang Beermen na dumiskarte sa perimeter. At sa opensa naman, kung magawa ni Gio ang short rolls at quick jumpers, mauutusan si Fajardo na magbantay sa mid-range area. Alam naman natin na kapag nawala si Junmar sa paint, open season yan para sa mga slashers ng Terra Firma. Hindi pa naman kailangan ni Gio na talunin agad si Junmar one-on-one. Ang kailangan niya ay gawing mas mahirap bawat possession, bawasan ang easy touches at pilitin si SMB na mag-adjust. Kung mangyari iyan, kahit hindi siya mag-score ng malaki, magiging kryptonite na siya by simply neutralizing Fajardo's dominance. Bottom line dito, hindi pa ito coronation pero malaking pagkakataon para kay Gio Chu na ipakita na kaya niyang sumabay at maging bagong muka ng frontline ng PBA. Samantala, after 10 long years, babalik na ulit si TR7 o Terence Romeo para maglaro kasama ang Manila Melmac sa darating na FIBA 3x3 Manila Challenger ngayong Setyembre sa Ayala Mall sa Manila Bay. Kung naalala nyo, bago pa man siya maging Gilas Star at PBA Superstar, dito unang pumutok ang pangalan ni Romeo. Kaya imagine nyo na lang na ngayon, after a decade, makikita natin ulit yung mga ankle breakers, killer crossovers at hit check threes na trademark niya. Pero higit pa sa nostalgia, malaking bagay ito para sa Manila Melmac. Kasi kung may isang player na kayang magdala ng crowd at momentum sa 3x3 scene, walang iba kundi si TR7. Sa latest update nga ni TR7 sa PBA ay wala pa daw nagkaka-interest na team sa kanya dahil nga na-expire na ang kontrata niya sa PBA. Pero magandang senyales ang paglalaro nito sa Gilas 3x3 dahil malay natin na ito ang pagbabalik muli ni TR7 sa international scene. Who knows? Pwede siya maglaro sa SEA Games o kaya naman sa SGA, pwede rin sa B-League o kaya naman KBL.